Huwag ka munang bumili ng murang phone. Bakit? Kasi ngayong 2025 ang daming entry-level phones na sobrang tipid sa specs. Kaya dapat siguraduhin mo muna kung worth it ba bago ka gumastos. And today, pag-uusapan natin ang isa sa pinakabagong budget phone ng Vivo, the Vivo Y04S. Sulit ba ang features niya o baka may mas better option pa sa presyo niya? So panoorin mo to hanggang dulo dahil ngayon titingnan nating mabuti kung worth it ba talaga ang bagong Vivo. Ang unit na to may malaking battery, malaking storage at isang display na mukhang okay naman pag nag-i-scroll. Entry level phone to, simple lang ang goal, pang basic user, pantawag, pang chat, pang social, pang content consumption ng light lang ha. Sa design, minimalist, modern ang camera bump, malinis ang likod tapos solid ang build. Sa weight naman, sakto lang, hindi gaanong mabigat, yun nga lang water drop notch pa rin yung camera sa harap. May 6.74 inch HD Plus IPS LCD 90Hz refresh rate at 570 nits. Ibig sabihin, smooth ang scrolling dahil sa 90Hz. Malaking plus to lalo na kung mahilig kang mag-scroll sa TikTok o Reel. Sa kulay naman ng display, since IPS lang so hindi kasing punchy ng AMOLED pero realistic at hindi oversaturated. At dahil HD Plus lang siya, medyo makikita mo na hindi sobrang linaw ng text kapag malapitan. Pero sa average viewing distance, okay naman. Kung ikaw yung tipo na laging nag-stream o nagbabrowse habang nagkakape, hindi ka mabibitin. Pero again, kung sanay ka sa Full HD Plus panel at gusto mo ng super sharp text at pinong UI details, mapapansin mo agad ang difference. Pero overall, solid for media consumption at social scrolling. Maganda ang balance ng size at smoothness. Next, eto naman, specs at CPU. Under the hood, naka-Unisoc T7225 with 4GB RAM and 256GB eMMC 5.1 storage. Reminder lang, eMMC storage is the older tech, hindi siya UFS. Kaya pagdating sa read and write speed, medyo mabagal kumpara sa phone na naka-UFS. Mapapansin mo yan, especially kapag nag-i-install ka ng malaking apps o nagtatransfer ng malaking files, may kaunting delay talaga. Pero on the bright side, 256GB is okay na para sa ganitong price point. Okay na yan para sa mga movies, mag-save ng files at mga picture nang hindi ka laging naglilinis ng storage. At kung sakaling mapuno mo pa yan, expandable naman hanggang 2TB via microSD. Next, eto naman, gaming performance. Unahin natin ang Mobile Legends. Default setting, smooth to medium graphics. Stable naman ang gameplay, walang major frame drop sa 5v5 clashes. Pero kapag sabay-sabay na ang ultis, may konting frame dips gaya ng inaasahan sa mga budget chipset. Punta tayo sa Call of Duty Mobile. Low to medium graphics ang recommended. Playable naman pero during long sessions may mararamdaman kang pagtaas ng temperature at frame pacing issues lalo na kapag matagal na ang playtime. Then sa Genshin naman, even sa lowest settings may stutters at dropping frames lalo na sa world exploration. Ito pa yung pinaka-importante sa mga matatagal maglaro. Pag continuous gameplay for 30 minutes, umaakyat yung temperature pero manageable pa rin. Hindi naman masakit sa kamay basta wag mo lang ima-max yung mga settings. Best for ML, COD casual, Roblox, Subway Surfer, and social games. Pero kung gamer ka na nagbabalak mag-rank, wag ka dito. Pero kung pang banding gaming lang with friends, sulit pa rin. Pagdating sa cameras, meron tayong dual rear setup na may 13 megapixel main camera with 2.2 aperture at autofocus. Plus isang VGA secondary lens na parang depth or macro placeholder lang. Sa harap naman, may 5 megapixel selfie camera na 2.2 aperture. Pagdating naman sa video recording, hanggang 1080p at 30fps lang. Sa daylight shots, okay ang details at natural ang kulay. Hindi siya super saturated pero sakto for casual use. Ang dynamic range medyo kulang so kapag maliwanag ang background may tendency na mag-flat yung highlights o makrush yung shadows. Sa mga close-ups naman, gumagana ang autofocus kaya madali mong makukunan yung subject. Pero syempre, sa budget level na to, huwag kang mag-expect ng flagship tech
texture detail. Ngayon, pagdating naman sa low light, dun mo mararamdaman na entry level talaga kasi mas visible yung noise at nagiging malambot ang mga details. Isa pa, wala rin tayong advanced night mode para tulungan yung exposure. Sa selfie, usable siya for stories, messenger calls, and casual uploads. Pero kung mahilig ka sa mga crispy Instagram feed shots, medyo bitin. Ito, real talk naman, kasama na yung iba pang budget phones. Kapag gusto mo ng best results, dapat talaga maganda ang ilaw mo. Overall, okay ang camera for casual snapshots and basic social content. Pero definitely, hindi ito yung main reason kung bakit mo bibili ng phone na to. Next, ito naman, battery and charging. Meron tayong big battery alert dahil meron lang naman tong 6,000 mAh. Ito ang pinaka magugustuhan ng marami. With 6,000 mAh, expect mo na yung isang araw at kalahati to 2 days of light to moderate use. Syempre, andyan na din yung paggamit mo ng social media, calls, light gaming, at movie streaming. Kaya kung ikaw yung taong laging nasa labas, malaking convenience to. Charging naman 15 watts, so hindi talaga siya mabilis. Sa build quality naman, simple pero practical ang approach ng Vivo. Glass ang harap at plastic ang likod, which actually helps para mas magaan at mas hindi ganun kabilis mabasag kapag nabagsak. May IP64 dust and splash resistance din, kaya kung maaambunan ka or may accidental na talsik ng tubig, hindi ka agad kabado. On top of that, may 5-star SGS drop resistance claim pa. Ibig sabihin, may extra confidence ka na kapag nahulog sa mababang height. So, mas mataas na ang chance na walang damage. Pero again, extra protection lang tong mga to, kaya wag mong ibabaksak or babasain yung phone mo. Dahil pag na-damage yan, hindi pa rin yan pasok sa warranty. So ngayon, eto na yung pinakahihintay mo boss, yung value. Kung makukuha mo siya sa early bird o promo price, sabihin na natin below 5,000. Then, panalo ka dito. Lalo na kung ang priority mo ay malaking battery, malaking storage, at malaking display para sa social media, YouTube, at all-day usage. At lalo na kung subok mo na ang Vivo at komportable ka na sa UI, service center, at overall brand experience mo. Pero kung ang SRP niya ay nasa 6K, dito na dapat mag-isip-isip ka. Kasi sa same price range, may mga phones na mas competitive pagdating sa display, performance, at camera. Halimbawa na lang is yung POVA 7 na nasa 108 megapixel ang camera at 7,000 mAh ang battery, plus mas malakas yung chipset. Andyan din yung Redmi Note 14 o kaya naman yung pinakasulit sa 6K, walang iba kung hindi yung Infinix Hot 60 Pro. Ito, mas malakas ang chipset, mas maayos ang camera performance, mas maganda ang display at mas mabilis mag-charge. So kung performance per peso ang hanap mo, dapat mo talagang tingnan yung iba pang pagpipilian. Sa madaling salita, price sensitive buy yung Y04S. Meaning, kapag naka-sale below 5K, good choice siya. Lalo na kung trusted mo na yung brand at naghahanap ka ng malaking battery. Pero kapag hindi naman, meron ka pang ibang makukuha na mas sulit, lalo na sa 6K. Ikaw boss, sulit ba sa'yo to? Paki-comment naman. At kung nakatulong sa'yo ang video na to, please subscribe para updated ka rin sa mga susunod nating videos.